Inulunsad sa Dagupan City sa lalawigan ng Pangasinan ang Iwas Maputok Campaign 2023 kasabay ang patimpalak ng lungsod para sa pinakabonggang Christmas caroling bilang suporta sa kampanya ng DOH Ilocos Region na Zero Firecracker-Related Injury ngayong Kapaskuhan. Napakalaking karangalan para kay Dagupan City Mayor Belen T. Fernandez na napili ang lungsod ng Department of Health Ilocos Region para ilunsad ang Iwas Maputok 2023 kasabay ng pinakabonggang Christmas caroling, tampok ang 7 healthy habits na niluhukan ng mga barangay sa syudad. Ako'y natutuwa dahil tamang-tama po, Christmas, papuntang New Year. So of course, they have to eat the right food. And yung pinaka-importante yung safety. Yung do not harm, do no harm, but safety first. Kasi timing, alam niyo naman, every year, meron mga napuputukan. So kasama dito yung Iwas Paputok. Ayon kay Mayora, sa 31 barangay ng Dagupan, nasa 19 na barangay ang nakilahok sa pinakabonggang Christmas caroling sa kabila ng maikling panahon na paalala. Layunin naman ang sabing kampanya ng DOH Region 1 na magkaroon ng kamalayan ang mga tao, particular na sa Pangasinan, na umiwas sa paggamit ng mga paputok at gamitin na lamang alternatibong paraan ng pag-iingay para sa ligtas at masayang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Maliban sa Iwas Paputok ay nais ding ipaalam ng DOH Region 1 ang healthy living gaya ng pagkain ng healthy food sa panahon ng Kapaskuhan. Sa isinagawang paglunsad ng Iwas Paputok Campaign 2023, inihayag ni Department of Health Ilocos Region Director Paula Pasidionco na naitala sa Pangasinan ang pinakamalaking bilang ng fireworks-related incident sa buong Region 1 sa loob ng 5 taon. For the past 5 years, medyo mataas talaga yung Pangasinan as compared to our other provinces. And actually, pero nung 2022, mas tumaas pa to ng 2022. Siguro dahil wala na tayong mga lockdowns din, parang medyo nagpaputok talaga yung mga tao. Naitalaan niya sa 74 na kaso ng fireworks-related injury sa probinsya, kabilang ang isang nasawi nung nakarang taon ng 2022. Nabatid din ayon kay Sidionco na bumata ang mga nadidisgrasya mula sa 10 taong hanggang 14 na taong gulang sa mga nakarang taon, sa 5 taon hanggang 9 na taong gulang noong 2022. Kabilang anya sa mga paputok na nagsanhi ng maraming aksidente ang kwitis at ang boga. Meron ng instruction ang aming Chief of Police sa lahat ng mga PCP commander na i-confiscate lahat yung mga makita na gumagamit ng buga. Kasi kung mapapansin nyo, hindi tulad nung dati na palakad-lakad yung mga bata dyan. Pero kung mapapansin niyo, wala na naglipa na dito na na mga buga ng mga bata. Payo naman ni Dr. Opelia Rivera, City Health Officer ng Dagupan, sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at ipagbawal sa kanilang paggamit ng paputok. Nananawagan kami sa mga parents kasi dapat yung mga parents na mismo ang mag-stop sa mga bata. Huwag na po nating hintayin na yung mga officials, mga barangay officials or city officials or PNP ang mag-stop sa kanila. Huwag na nating hintayin na madisgrasya yung mga bata bago tayo gagawa ng aksyon. Handa namang magbigay si Mayor Belen ng certificate at cash reward na 10,000 piso para sa mga malalaking barangay at 5,000 piso sa mga maliit na barangay ng lungsod na may zero fireworks-related incident. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.